niya, bigyan muna natin siya ng pagkakataon just to show his ability on how to manage Davao City. As he said that they will assure that 100% protection of the people of Davao, especially local and foreign tourists in our Davao City. So thank you. Thank you, sir. Yes, tama naman yun. We will give Colonel Tagum a chance to lead Davao City. Malay din na ito. Diba? Okay, Colonel. Captain Cabales, sir. Hi. Siguro, for us naman, the 10th Infantry Division 1 continues to do yung mandate niya to protect the communities all over the 10th Infantry Division area of responsibility. So, we appeal dun sa mga kababayan natin na suportahan natin yung effort ng ating gobyerno para makamta natin yung kapayapaan. So, yun, maraming salamat. Hindi na umaga. Thank you, Captain Cabales, sa lahat ng ating mga guests. Maraming salamat. Si Ma'am Aiza, may event ito si Colonel Larry, busy din. Thank you for coming over. Ladies and gentlemen, thank you so much, Colonel Larry, Ma'am Aiza, si Superintendent Cabunay, and Captain Cabales. Okay, thank you so much for coming. Here we go. Ladies and gentlemen, we have our second set. Maraming salamat. I know you're interested also, Colonel Larry. So please stand by for for the second set. Okay. Thank you so much. Please settle yourselves. I'm curious, Mrs. Sir, is that one? Actually, you is open. Okay. Okay. Yes. Sige. Ladies and gentlemen, would like to welcome. This is a special episode and edition of the AFP-PNP press course of Mindanao, and we will allow her, si Ma'am, to introduce herself. Yes, Ma'am, she's the one who claimed na nabayaran, planong bayaran to execute an affidavit against PRRD. Ma'am, please introduce first yourself. Good morning. Ako si Guillermina Arcillas. At ako yung pinuntahan nila para mag-reveal regarding sa pagpanira sa ating kay PRRD. Actually, before siguro mga 2015 pa, nag-support din ko kay Presidente Duterte. But, excuse me, can you say in Tagalog, Ma'am? sige. Yes po. Noong 2015, talagang sumusuporta ko ako kay Presidente Duterte. Kaso merong mga pangyayari na merong isang pinalapit ko sa kanya, actually hindi sa akin, na nasaktan kasi ako at napahiya ako. Kaya yun ang dahilan kung bakit sumuporta ako sa Liberal Party. At isa pa, malaking influensya din yung family ko. Pagkatapos po noon, nung eleksyon, nakita ko po kasi, I admit na para akong kung sa Tagalog pa is, mabilis ang pera. Meron kasi nagsabi sa akin, magsalita ka lang ng hindi maganda parte kay Presidente Duterte para manalo. Mabilis ang pera. So, I admit na maraming nagpapadala ng pera, para lang magsabi ako na kung ano-anong paninira sa kay PRRD. And then, after election, marami akong pagtatampo rin, yung sinabi ko kanina. And after nung election, ganun pa rin, kasi actually, ang gusto kong marinig sa kanila is yung sabihin nila sa akin na regarding sa AGK. But sabi nila, ngayon na nakaupo si PRRD, wala na daw silang power. So, after marami silang
inuutos sa akin na ipashare kasi mas mapapaniwalaan daw ako kasi andito ako sa Davao at saka isa pa, related ako sa isang city councilor. Pwede hindi ko na muna ipangalan. No? Related ako sa isang city councilor at nakita nila na meron akong number ni Sir Bongo. At saka malaking influensya rin yung family ko kasi meron akong mga ilan sa mga relative ko is running under Liberal Party din. I admit na hindi kasi hindi naman maganda yung ano ko talaga, record ko, no? Kasi actually ngayon may text nga si Senator Trillanes sa akin. Mamaya ipapalabas ko, no? Na tinatakot nila ako. But noong July, meron kasi akong picture na nasagap sa Google na nandun si Presidente Duterte at saka si Bong na meron siyang dalang baril. So, finorward ko sa kanila, by Mayra Cateneo, sinabi niya sa akin, sabihin mo na nawitnessan mo yan. Tapos, maghahanap tayo na kasi kailangan talagang mapababa si Presidente Duterte dahil ang words talaga nila is walang power. Actually, yung si Mayra Cateneo, for how many times, talagang nagpapadala talaga siya ng pera. So, tao lang rin ako, yung sa Bisaya pa, bugoy ko, I was a black sheep of my family, no? Mo na pang black sheep, pang panakot sa akin ngayon ni Father Alejo na hindi ka papaniwalaan kasi dahil sa record mo. So, ang sagot ko naman sa kanya, kung ganun talaga yung record namin, ganun rin ang record ni Motabato, ganun rin ang record ni Las Cañas, bakit ka lumapit sa amin? Kaya mo kami nilapitan dahil inisip mo, madali lang kami makuha sa pera. So after nun, itong si Father Alejo, nag-contact sa akin dahil lahat naman na kasama ko sa Liberal Party na supporters, may number sa akin. Tumawag si Father Alejo, ang sabi niya talaga sa akin, na mas kumbinsido ako dahil sa related ako sa isang city councilor dito sa Davao dahil makita nila sa Facebook ko na may mga picture ako kasama ko si city councilor. So naghahanap sila na mas credible pa na makakasira talaga sa ating presidente. So after noon, September noon siya, September, tumawag po si Father Alejo sa akin. I-deny niya man o hindi, no? Kaya meron silang mga text na matatalo daw ako dahil ako bad record sila, mga Ateneans, mga professional. So sabi ko okay lang as long as I reveal the truth. So pagdating po doon, no, sa pagtawag niya sa akin, sabi niya pupunta kami diyan, ito yung sasabihin mo. So every time na meron silang ipagawa sa akin, talagang sila sa itong sabihin mo, mag-text ka sa akin ng ganito ganyan, i-forward mo sa akin para kung hindi kayo babaliktad. So pagkatapos noon sa aming usapan, no, nila Father Alejo, na-meet ko ito si Father Alejo, si Attorney Sabio, si Junel, sila po ang nakipag-usap sa akin regarding na mag-witness ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Presidente Duterte sa EJK. So, ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So, nung time na yun, na-curious ako. Kasi, inaamin ko, no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang, after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera. Tapos minsan nilalagay pa sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, noong September, tapos October, pagka-November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Para matakot kami na bumalik na daw. So at that time,
doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nasyak ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka CPRR dahil. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa EJK. So, dapat, yung drugs naman. First draft, sabi niya, ito ha, papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na mga yung pamasahe papuntang Manila at saka yung ticket ko na nung December yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum nakita ko to si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga kundi sasabihin nila, hanapan natin na paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung testimonyo, muhagsak mo, in Bisaya pa, muhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nakasabot di ako libel o kanang kuan, forgery. So, nangita ko paagi kay dili man ko nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan, sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Canusian Sister. Bago nila ako pinadala doon, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So, after yung Canusian kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang Madre doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madre. So, nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na kumbento. So doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na magdi-discuss kami regarding sa sa affidavit, doon kami sa conference doon sa Holy Spirit, doon sa may Betego, merong eskwelahan doon at the same time na doon merong kumbento doon ng mga Madre. So, yung affidavit namin umabot ng ilang draft kasi pinapacheck pa ni Atty. Sabio doon kay Senator Trillanes at kay Ma'am De Lima kung ito okay ba ito, kung ano pa ang idadagdag. So at the time kasi, December 6 kasi ako pumunta doon, bumalik na actually bumalik na ako doon. December 4 noon, na-meet ko yung mga tao na na-forward ko na matulungan sa office ni PRRA. So, yumakap sila sa akin, sabi niya, alam mo ma'am, natulungan talaga kami at yung mga anak ng kapatid ko na doon sa condition niya at napakaganda ng mga sitwasyon. So, parang akong nakonsensya. Sabi ko nga sa sarili ko, wala pa akong ginawang mabuti sa buhay ko. Pero for the first time lang sana, makagawa lang naman sana ako at may pagmalaki ako ng aking mga anak. So, atong December, actually December 23 na lang December 23 talaga ako nakaalis kasi talagang pinipigilan nila ako yan, firmahan mo yan kasi ganito ganyan. So, humahanap ako lahat ng excuse ko na hindi ko siya mapirmahan kasi pag nakita niyo po ang affidavit na nandito po sa akin, na pinorward ni Atty. Jude Sabio sa mismong email ad niya, ang daming kasinungalingan at saka masyado na rin nakakatakot. So, pagkatapos nun, meron pa mga advice sa mga biyanan ko at saka yung mga close friend ko from
diri po sa Davao na huwag kang magpapadala. Isipin mo na lang kung gaano ka bait yung ating presidente. So, after nun, sabi ko, sige lang kasi, actually, nag-expire kami sa kabila. Sabi ko, at the right time, gusto ko, makahanap lang ako ng ebidensya. Mag-judge lang kayo kung napirmahan ko yung affidavit. Pero never ko pinirmahan ang affidavit at gusto ko rin dumating ang time na isiwalan ko ito. Kasi kahit sino, yung maano talaga matempt sa kanila. Kasi napakabilis ng pera sa kanila eh. Lalo na pag sabihin mo na, actually hindi mo sasabihin nila itong sasabihin mo ganito, ganyan, i-chat mo sa akin para i-ano ko. O, yun ay ang ginagawa. Hindi lang ako. Actually marami kami. So, nung December talaga, para akong nakapag-isip, sabi ko, kasi parang natakot na nila ako, at ganyan, ayaw mo ito pirman, pagdating mo ng Davao, ganito ganyan, kung babaliktad ka kay Presidente Duterte, ipapapatay ka pa rin. Sabi ko naman sa kanila, imposible naman siguro yun kung magsabi ka ng totoo. At saka, sa yung time na nakakasalamuha ko si Presidente Duterte, hindi naman siguro siya ganun. At saka, at the time pa rin, marami pa rin silang marami kasi akong picture together with PRRD. Kinuha rin yun nila sa gallery ko. Pina-upload yun nila, yung mga picture na yun. Kaya sabi nga nila sa akin, mas kumbinsido ka kasi na maging witness kasi una-una, babae ka. Tapos, wag na muna tayong focus na masyado doon sa patayan. Tapos dahil ang gusto nila is sa drugs. At ang plano nila na lalantad ako is sa international court sa ICC. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. Ang sa akin kasi, hindi kasi ako talaga nagkalusot kasi ayaw ko talaga pirmahan. Sabi ko nga sa kanila, pag pinirmahan ko to, patay ako kasi hindi naman to totoo. At saka baka makulong ako. At unlike sa kay Las Cañas, talagang sign talaga siya agad, pero ako, hindi talaga ako nag-sign. Minsan nga nagbiro ako, akin na mo na yung pera, tapos bago ako mag-sign. Pero yung plano ko talaga, alam ko lang hindi nila ibibigay eh. Kasi ang gusto nila, mag-sign muna ako sa affidavit bago nila ibigay yung pera. So, nung December, nagkatalo-talo na kami kasi pinadalhan pa ako ng 35,000 through sa Luwiller, Luwiller, no? Ay para daw na ilipat daw ako doon sa Cagayan. Kasi daw, ilalabas na daw nila ako through international media at doon daw ako interviewin sa Cagayan. So, nakaramdam rin ako ng takot. Sabi ko nga, at the time kasi, nag-start kami ng negosyo. Tapos, maganda yung takbo ka pala kung nasa yung talagang pinaghirapan mo. I-admit ako kasi, kaya ako nilapitan nila, tulad sa amin ni Edgar Mutabato at sa kanila sa kanya, so lang naman ang nalalapitan nila, yung mga madaling maano sa pera. At inaamin ko yun. Dahil talagang pagpera, sige, ganon. Hindi ko naman hiningi eh. Actually, hindi ko hiningi. Sila ang nag-offer sa akin. Ito ang sasabihin mo, i-chat mo sa akin, tapos, papadalhan kita ng pera. So, dahil din sa sama ng loob ko kay PRRD, kaya nagawa ko rin yun. Pero nanaig pa rin na one time lang yun na hindi na ibigay ni PRRD, pero marami pa rin akong na-endorse, na marami pa rin siyang natulungan. So, doon ako nakonsensya. At nung start nung January, naghahanap ako ng paraan kung paano mabunyag ito kasi sa pamilya ng mga Arcelias, which is mga loyal Duterte supporters, talagang pinag-advise nila sa akin kung gaano kabuti ang ating presidente. So sabi nila sa akin, pag-isipan ko at maghanap kami ng right timing kung saan ako lalantad. So, doon, yung time na yun, napili ko talaga yung sa brigada kasi yun ang favorite na station ng husband ko. Actually, 3 sila. So, ang naisip ko lang na napili yung brigada under June Digamon. Okay. So we have a lot of clarifications and questions sa inyo, Ma'am Grace. First to ask is Ms. Maria.
Ma'am, Ria Fernandez, PTV4. Ma'am, pwede namin malaman kung ano yung dahilan ng galit mo kay PRRD dati? Ayun po kasi meron akong pinalapit. Hindi actually sa akin, yung sa hospital bill yun ng isang kaibigan ko at saka yung mga naloko sa swindling na pinalapit ko tapos na pramisa na tulungan pero dahil yun pala sa election, no, kasi maraming nangulit yun sa kanya na tumakbo kaya hindi kami na-entertain. Pero one time lang yun, marami pa rin akong na-endorse na marami na rin siyang natulungan. Yun lang kasi nahiya ako. Yun ang rason kung bakit umalis ako ng SASA dahil napahiya talaga ako. Yun po. Ano pang dahilan? Bakit kayo yung kinukulit ng MP members at yung Senator Trillanes na tumistigo laban kay PRRD? Sabi kasi nila, dahil sa connection ko sa isang city councilor dito, at saka yung mga picture ko kasi nakasama ko si city councilor, tapos may picture ako nakasama si Presidente Duterte, at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang idiin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao kasi kung EGT daw, wala nang effect sa mga tao. Long last na lang po, yung affidavit na pinapipirmahan siya, pwede namin malaman kung anong detalye niya. Doon sa affidavit, ma'am, actually na-shock ako. Nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung daw may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng eleksyon. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko daw si Pilar Braga, ganito, ganyan. Kaya yun ang reasons na nakapila ko ng pagdadalawang isip. May ano ka ma'am? May copy ka ng affidavit? Dito po sa email ko, from Jude Sapio talaga sa email ad niya na pinorward sa akin, actually umabot po ng 15 draft. Ma'am, pwede malaman kung magkano yung in-offer nila sa inyo? At saka bali magkano lahat yung natanggap? Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung yung bago pa mag-election. Mayroong tag 20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magpistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yun pang naka-insert na 20,000 sa tissue, doon sa kinainan namin, tapos nung mga pinadala nito, actually yung iba hindi pinadala kasi pupunta siya sa akin ng personal. Binibigay niya sa akin. So, kung bibilangin ko yun, umabot talaga yun ng lahat-lahat ng 300,000. Yung offer ko sa akin, sabi niya, kasi nagdadalawang isip na sila sa akin. Actually, nag-aaway na kami. Tinatawag nila akong spy, tapos nagpupunwari lang kasi bakit ayaw ko daw pirmahan yung affidavit. Sabi niya, ang 500,000 pag-upo mo sa Senado at another 500,000 pag nakarating na sa sa ICC at International Crime of Court. Gusto talaga nila akong isabay noong January pero sabi ko nga dapat actually talagang ginawa ko yun, dapat bago nyo ako paalisin, kasama ko yung 20 katao at pagbibigyan nyo sila ng 50 mili isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw ko pirmahan. Kasi nga, dahil sa content sa affidavit na nakakatakot na at saka delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. Ma'am, may time ba nagkakausap kayo ni Minister ng Cotabato? Yung si Cotabato, doon kami nag-usap sa may Canosian Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya, meron siyang ground doon siya pinapunta kasi nung time na yon uoperahan siya. So, nag-hire sila ng doktor na doon sa Canosian na kumbento, doon siya uoperahan. So, ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi meron silang allowance na 30,000 sa isang buwan. So, nanahimik lang ako so sabi ko, mag-observe lang talaga ako dito. Kaya nung time na meron ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon na ayaw ko na, lalo na kung meron ng talagang affidavit at saka puros pa kasinungalingan. Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan namin at yung mga tao? Andito yung affidavit ko, no?
Tapos na-forward ko rin sa brigada yung mga conversation namin nila Jude Sabio. At saka yung picture namin nung kami, conference kami, together with Father Alejo, Attorney Jude Sabio. Actually, na-post na yun sa brigada page. Yung lahat-lahat na yun, na-post na yun sa brigada page. May number ko ni Father Alejo? Ha? Oh, meron. Sige. Mamaya na. Mamaya. Sige. Paano kayo nagkakilala ni Father Alejo? Dahil din kasi LP rin siya eh. So, close siya kay Secretary de Lima. Sino yung nakikita o yung na-met mo yung doon ka sa Manila? Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Mang de Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Kaya nung time na yun, marami rin akong inalibay sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, uwi muna ako ng Mindanao. Pagbalik ko, saka ko pipirmahan yung affidavit. Yung sabi niya sa akin na wag kang mag-alala dahil yun nga daw, hindi ako papabayaan. Nakita mo na maraming pera dito, so akong bahala sa iyo. Yun sabi niya, akong bahala sa iyo. Kita mo si Mutabato, maganda yung buhay dahil nasa amin. Pero ang kinakatupukan ko na lang talaga kasi yung content ng affidavit, kaya umatras na ako nung bandang December. Yung shipment ni Vice Mayor Paulo Duterte sa Sasa Port at saka yung shipment ng cocaine ni PRRD doon sa Panabo at saka sa Sasa Port. So yun doon, pagkabasa mo sa na yan, ma'am, anong reaction ka agad? Natakot na ako, sabi ko na, bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabio kasi nag-meet kami doon sa Holy Spirit. No? Sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa at pag once na si VP Lini ang makaupo, babalik ang power sa Liberal Party at kaming bahala sa iyo. Nung time kasi ngayon, pwedeng hindi ko i-mention yung City Councilor. Binigyan kasi ako ng number niya noon dati ni City Councilor, ng number ni Christopher Bongo. So kung meron akong mga kailangan, nagte-text ako. So ang sinabi nila na hindi talaga ako as in close talaga, kundi ang gusto lang nila na meron daw silang proof na close ako kay Presidente Duterte kasi may picture kami na kaming dalawa. Which is ngayon dala ko rin. Hindi talaga. So, nag-contact lang ako kay Sir Bongo. At saka dati rin, nung nag-usap kami sa After Dark, nagbibiruan rin. Yun lang. Pero yun ang kinukumbinsi nila sa akin kasi nakita nila yung picture together with PRRD. Nung nag-usap kami ni Father Bert Alejo, sabi niya, ikaw daw yung personal na pumunta sa kanya, hindi tulong. Talaga lang yung mga ebidensya. Hindi talaga yung totoo. Kasi actually, siya ang tumawag sa akin. Pinuntak niya yung isang taong malapit sa akin para makuha yung number ko. Kasi pumunta siya ng Cebu sa ombudsman kasi sabi niya, naghahanap siya ng witness na para maus ang Presidente Duterte. Bakit ba kayo natatakot doon sa secret ninyo after this na lumantan kayo? Saka wala kayong takip sa mukha? Yun ang sabi ni Father Alejo. So, ginaran ko lang rin, At least, sabi ko nga, tinakot nila ako, at least, andito yung text, ni Senator Trillanes, gamit yung ni Junel na nagsabi ka na, na binayaran ka namin. Tapos, meron na, kasi, during the time nandun ako sa Manila, habang kung ano yung gusto nilang ipakausap sa akin, andyan ako sa harapan, nag-uusap kami sa phone, tapos nire-record nila yung anong sinasabi namin, including Las Cañas at saka si Mutabato. Dahil para daw kung magbaliktad daw kami,
yun daw ipaglalaban nila sa amin. Pero sa isip ko, hindi pa naman ako nakapirma ng affidavit eh. So, kaya nung January, nag-iisip na ako kasi kinukulit nila ako, actually inaaway, binabash sa group namin sa Liberal Party. Naghahanap ako ng advice na, ito ba, hindi ako delikado dito kasi ganito ganyan. So may nag-advise, hindi mo naman napirmahan yung hindi mo napirmahan yung affidavit eh. So pwede pa yun. Kahit na yun sila, sabihin mo kung anong totoo. So ito, sinabi ko lang po ito, para po malaman ng karamihan kung ano po ang totoo na mga ginagawa nitong kampo ni Senator Trillanes at saka ni Ma'am Dilima. Mabuti na malaman kung ano yung trabaho nila. Actually, ma'am, dati, yung sa Zero Gen Transport Law, hindi naman talaga ako nag-finance doon, pero dati talaga, ako yung nag-handle, so by porsyento. So, mahilig kami doon dati sa Isimani kasi ito pa lang si Father Aleo, lahat ng mga gusto nilang itestigo, tinitingnan nila yung background. Sabi siguro, sa isip nila, ako, si Motabato, si Las Cañas, madali lang nilang makumbinse kasi alam nila na mahilig kami sa Isimani. Yun ang sinabi nila sa akin. Sabi niya, dito ka sa amin, maganda yung buhay mo. So ako, na-witness ko talaga na napakabilis ng pera. Hindi ka man naghingi, papadalhan ka, tapos puntahan ka sa bahay, bibigyan ka na naman ulit. Ma'am, after sa regulation mo, may sino nagbibigay ng protection sa inyo at meron mo naman tumatawag ng Malacanang ipasita o protection sa inyo? Wala pa, ma'am. Ang sa akin lang is malaman na lang po ng buong Pilipino kasi yung isa na natulungan ni Presidente Duterte na yung mga anak ng namatay nasa foundation niya, nagsabi talaga na huwag mong gagawin yan dahil alam mo sa totoo lang, matindi ang pagtulong ni Presidente Duterte sa aking mga pamangkin. So, isabi mo yung totoo at saka based sa mga kasama mo sa Liberal Party, every month daw, lagi na daw sila pupunta ng ICC at saka by May daw, may impeach na daw talaga ang President Duterte. So, sa aking family, sa side ng ng husband ko, sila talaga nagsabi sa akin na ilabas mo na kung ano yung totoo. Ma'am, sino yung mga kasama mo sa group chat? Sa group chat? Sa LP. Sa LP, actually, hindi sila nagdadala ng mga tunay nilang mga pangalan, pero kilala ko ang mga real name nila, who is behind of that group. Even Father Alejo, meron siyang troll account para lang doon sa tawag ito, mag-promote sa yung tinatawag nila na People's Power na pinafundingan nila ngayon, which is pinorward ko rin sa brigada, yung nag-aaway na sila kasi nagtatalo na dahil sa donation nga yung iba, tinago lang, kinimkim, ganon. So, ang kilala ko talaga doon, yung talagang dyan, si Mayra Cateneo, tapos si Mary Ann Briones, yung nagpakilala, hindi pa ako sure, nagpakilala na anak ng pamangkin ng mayor sa Butuan, si Marjorie Beso, tapos sila Maan Adorna, real name yan, sila Rodel Jaime, yung isa na ang iba, sila Jing Lopez, yung mga real name rin yan, yun yung mga kasama ko. At saka, ayaw ko na lang i-mention yung kapatid ko na involved din sa Liberal Party at involved din sa mga plano rin na mapabagsak na matay ang presidente. Hindi ka ba mag-present ng affidavit sa sinasabi? Kung kailangan po, bakit hindi? Kung kailangan. Meron akong, yung sa December, hinahanap pa ng pero meron kasi tinext yun din. Pinorward yung text ng Luwiller na yung bang na meron na yung pera tapos ipipick up na, pinagtatago ko yun. Yung na yun, pero 35,000 lang yun kasi yung iba na yun, binigay sa akin ng personal at saka yung pinadala ni Mayra Cateneo, meron yung mga resibo na nasa akin din.
sa group chat, di ba, wala bang mga malalaking personalidad sa NP? Sila Senator Trillanes kasi meron din silang mga meron silang mga troll account eh. So doon kami doon dati nag-uusap at pinagsasabihin kami kung anong ipapalabas, ganito ganyan. Tapos pinag-advisean ako na sabihin mo na mayroong extortion doon. Yung bago pa nung mag-election, may extortion na nangyayari doon sa Davao ay para makonvince daw kasi doon sila nag-convince doon sa mga PhilAm community doon sa US. Yung gumawa ng affidavit, si Atty. Sabiona. Si Attorney Jude Sabiona at saka yung email ad niya andito sa akin. Sa email ad niya, pinoward niya sa akin yung mga affidavit until mga 15 draft ata. Kasi chine-check niya pa kung okay o aprubahan o hindi. Bakit kayo lumabas doon? Dahil din po sa nakonsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito, ganyan. Tapos, deep inside kasi, alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. At saka, kahit yung husband ko kasi was born in Mindanao, so sabi niya sa akin, ito na yung panahon para malaman ng lahat. So, supportive yung family ko, kaya lumabas ako, pero bago ako lumabas, pinag-aralan ko muna kung sino ang lalapitan ko at ang unang option ko is ang media talaga ang lalapitan ko, which is ang Brigada News FM Davao. So ilang araw na pinag-isipan mo na talagang i-divulge mo itong mga ganitong pangyayari mo? Almost months. Kasi 2 to 3 months kasi may mga pananakot sa akin eh. Sabi niya, pag ikaw bumaliktad ka doon, matatalo ka sa amin kasi sila daw from Atenean, tapos pare, ganito ganyan, no? So which is, inisip ko na rin, yun rin ang ginagawa nila kay Presidente. Sinasabi nila na matatalo si Presidente dahil sila magandang record kasi daw si Presidente Duterte, bastos daw, womanizer. So, matatalo daw ako sa background ko daw. So sabi ko sa kanila, kaya nga kayo lumapit sa akin dahil sa background namin, dahil ni-research mo kami, di ba? Kasi kung mga matitino pa kami, ako, sila sa kanya, si Matabato, hindi kayo lalapit. At hindi niyo madadala sa pera dahil lalo na kung taga rito, alam na alam kung ano ang kabutihan ni Presidente Duterte. Actually, willing na rin akong humarap po ano man yung instances dito, no? Pero doon po, kung saan po ako nakatira ngayon, lahat po na mga kapitbahay po namin is supportive because they are also PRRD supporters. So, para sa akin, this is the first time na gumawa ako ng mabuti para sa sarili ko kasi I admit, no, yun yung inaano sa akin ni Father Aleo, sabi ko, never naman ako naging mabuting tao, pero never din ako naging hypocrite na tao. Bago mag-declare si Presidente Duterte noong December, kasi yun nga, nagkaroon din ng away-away nung time na yun, kaya nagtampo din ako, kaya sumama ako doon sa kanila at saka convince din ng mga pamilya ko na doon daw ako sa Liberal Party mag-support. Ano kaibahan mo kina Tomato kay Las Cañas na baliktad ka sa amin ni Matabato at sa kanit, ang kaibahan is that nakonsensya ako kasi nakita ko ng affidavit ay hindi totoo, no? Ako si Matabato at saka si Las Cañas, pero mas worse pa man siguro silang dalawa sa akin. Puros kami hindi maganda ang record. Pero sa ginawa ko ito ang kakaiba dahil hindi ko talaga makayang pirmahan yung affidavit, lalo na ang content ng affidavit is lahat ang kasinungalingan. So for the first time, nasabi ko sa sarili ko na meron akong nagawa na mabuti. Hindi kaya mas palitan Hindi po, kundi natakot talaga ako sa content ng affidavit na pipirmahan ko na. Ma'am, aside from Atty. Sabio, ito si Father Alejo, sino pa yung mga personalidad na involved? At saka ito si Trillanes, pati si Delima, sino pa ma'am? Sa alam mo?
May mga nakausap kami doon na mga madre doon sa Manila, no? Actually, dati kasi, pag sanabing madre at pare, talagang lumuluhod ako, pero start no, na sila pang nagtuturo sa akin, ito sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan. So, para akong na-discourage din, kasi doon talaga ako sa kumbento nakatira, which is nandun lahat, dinadalhan lang ako ng pagkain doon. Same thing rin, yun rin ang sitwasyon ni Las Cañas at sa kanilang Cotabato. Ma'am, excuse me, maliban doon sa mga personalities na binanggit ninyo, may iba pa ba mga involved, gaya ng media, or sino-sino pa man? Noong December kasi, yung sa Rappler, Go, ma'am. Wala lang, kami lang. Go ahead. yung sa Rappler, sinabihan ako ni Attorney Jude Sabio na sabi daw ni Chayo Filinia, kailangan ng pirmahan yung affidavit ko para ipasa sa Rappler at saka sa Inquirer. Sabi ko sa kanila nga, humahanap ako ng alibay. Sabi ko, mamaya na, uwi muna ako ng Mindanao. Kausapin ko muna kausapin ko muna ang pamilya ko bago ako babalik sa Manila. Sabi ko nga sa kanila, babalik ako sa Manila first week o second week sa January. But hindi na po ako bumalik. Ma'am, yung pagbaliktad ni Las Cañas, andun ka ba? Yung sa December pa yun, ma'am. Actually, yun kasi sa kanya, alam ko, meron siyang problema sa medication niya, lalo na sa dialysis niya. So, how many times daw na lumapit siya kay Presidente Duterte na meron siyang inaano na mga business na makatulong sa kanya, pero hindi na nabigay. Yung just like sa akin, napahiya talaga kami. So, yun yung mga dahilan sa mga financial na aspeto po. Okay, sino pa ba? May clarification na iba? Kailan mo ba tinalaban ko si Kuya Cardi dati because ganun ang request na binibigay? Hindi kaya na yung may request pa na hindi nabigay nila kayo bumaliktad ko rin? Hindi. It is because sa affidavit talaga. Actually, yun talagang nag-away kami kasi ang sinabi nila sa akin is parang nagdadahilan na lang daw ako, bakit ayaw ko signan? Sabi ko sa kanila, uwi muna ako sa Mindanao kasi nakakatakot yung content eh. Imagine, pipirmahan ko yun tapos mayroong involved na mga congressman, na mga malalaking tao. So sabi ko, uwi muna ako at kausapin ko muna yung family ko. Ano pala yung expect mo from the start? Ano pala yung David na bipirmahan mo from the start? Ano yung expect mo? Bayad na ba? Yung ina-expect ko nga lang sana, yung sa nang-mind lang siguro, yung sa akala ko, yung nangyari. Pero at that time, nagka-idea na rin ako kasi meron din akong mga kasama na talagang Duterte supporter. Sabi nila, pasukin mo yan para malaman mo, para pagdating ng time, yung sinasabi nila na may impeach si Presidente Duterte, meron kang mahawak na nakatibayan. Ayun pong Miguel po na sinasabi nila na tagalibing daw sa sa lahat na pinapagtayo ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada news team at saka ako at saka yung husband ko na gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. So nagbiro ako sa kanila, hindi pwedeng maging DDS yung husband ko kasi hindi nga yan marunong maghawak ng baril. Ako pa siguro pwede, pero yung husband ko hindi yan pwede. So hanap naman sila ng ibang idea kung ano talaga yung dapat. Anytime po ma'am, para po sa kapwa Pilipino. And actually ngayon, very supportive po ang family ko, no? At sinabi talaga nila, for the first time na meron akong ginawang mabuti. Yun lang po at ano po ang kalabasan nito, message ko lang po kay Father Alejo, maaaring matalo mo ako dahil sa pananakot niyo sa akin ngayon sa text, no? Pero, never ko naman sinabi na mabuti akong tao. Kaya nga po nyo kinumbinsi dahil sa background ko eh. Kaya nyo kinumbinsi si Las Cañas at saka si Cotabato dahil sa mga background namin.
Kasi kung matino kami, hindi nyo kami opera ng pera. At kahit i-deny mo at i-deny yan, tatayuan ko yan. Kung kailangan ng affidavit, gagawin ko. Mamaya lang ka rin, ma'am, na may mga media na pinabayaran mo. Ayaw ko naman i-mention ngayon, pero na-meet ko sila. Masyado kasing malinis sila eh. Katulad ngayon, mag-uusap kami, no? Ito ganito ha, magte-text ka sa akin, mag-email ka sa akin, ito ang sasabihin mo. Kundi, tatawag ako sa iyo, itong sasabihin mo sa akin, tapos mag-uusap tayo sa phone. So, nire-record nila sa audio nila, sa CP nila, kung ano yung pinag-uusapan namin. Kaya yung iba na gusto na sanang bumaliktad, pero natatakot sila kasi ang panakot ni Junel, na staff ni si Senator Trillanes, meron tayong record sa CP at sa cellphone at sa audio. So sinabi ko sa kanila, importante, hindi tayo pumirma sa affidavit kasi ang content ng affidavit is nakakatakot talaga at saka hindi na maganda. Yung ano ma'am, yung sa, kung may nalalaman ka, kung may media ba na binabayaran, like yung sa paglabas ni Las Cañas na may mga media na binabayaran, di ba? May mga issue na gano'n. Kasi ang sabi nila, merong mga media na sa kanila. And most especially sa international na mga media. Kasi noong December sana, gusto nila ako ma-interview na international media. Pero medyo notorious din ako. Naghanap talaga ako ng wag na muna kasi hindi ko pa binirmahan yung affidavit. Pirmahan mo, mamaya na muna dahil pag-uusapan muna namin doon sa Mindanao. Pero ayaw ko talaga dahil sa delikado yung nakakontent doon sa affidavit. Yung isa talaga, nakita ko siya through meeting. Isa siya sa media sa Inquirer, pero ayaw ko na munang i-mention yung pangalan. I mean, kung mga kay Bato-Bato, kay Las Cañas, nasa rin mo rin mag-connect mo ba? Kay Presidente. Ikaw, isa ng pagsunod sa inner circle ni Juan, ni PRID, Dili man po ako ang nag-ingon sa ila, kundi sila ang nag-ingon sa kuha. Sila ang nag-offer sa kuha nga, mas maayo nga ikaw, kay connected ka kay Pilar Braga, tapos nakabalo sila nga na ako'y number ni Kuan, ako'y number ni Sir Bungo, o gatong mga picture lang ilang ibasihan. Mora ko ang picture ilang ibasihan nga, na ako'y ng picture together with PRRD. Mora to ilang ibasihan. para sa iluha o sa mga reporters dali, na may number ni Bongo, na may mga picture with PRID. Ikaw, kung ba kay pinag-chat? Isa po, kanang ila pong gitanaw po no, kay ilang nang gina-background check kay nakapost man to ang ako ang pangpangluod po kay Presidente Duterte. So, na-interview na po ni Sir John Digamon, katupong ilang i-attempt po punta na interview ho, nga naapoy pangpangluod kay Presidente Duterte ko. Kung isa pa, kung maayo po mo mga record po, dili po mo duulan. So, ang duulan ng ibig nila, nga madali nila makumbinsi, katug yung kabalog sila nga, murag tananaw nila nga madali na nila mahatagan. Mabalik sa sinugdanan, kinsa gyud kung una nga taong ma-remember ninyo nga igugol ko sa inyo? Ang nitawag sa kuha is si Father Aleo. Mag-isa siya ako, Guillermina Barrido Arcilas. Mao na siya. Active pa rin ka ba? Aka na siya, dili na ako na siya nabuksan. Oo, so amot lang no kay usay na may mga latest post ana diha. So diha namo gi ko kanang private account gyud nga ako lang gyud kay kana siya ginagamit gina siya akong election pa sa Liberal Party. Mao na. So makita na to yung mga post mga expressing your disappointment. Oo. So muli itong mga pagkadismaya nimo. Oo. Mao to. So, Okay, mga question. Father Bert Alejo, sunod na itong si Atty. Sabio. Katong si Janelle. So, muna ko sunod na Muna to sunod-sunod na to, September, October, November, hangtod pag December. Natong December talaga, kaya pakita na ko sa content sa affidavit, murag kuya ko na kayo, moto nga ni back up ko kay isan pa siguro nga dili ta professional, nakasabot man po tag-ligan. Nakusin sa pugko,
Ako kung muna sila, di na mo na mutuwa ang tao. So, di na mutuwa na, kay babae ka. Muna. Sa inyong mga meetings na si Senator Benny naman, Noong December. na siya din sa group. Oo. Ano yung mga sinasabi na doon? Yun nga daw, pinarsunal lang daw siya ni Presidente Duterte at saka lagi namin iisipin na habang si Presidente Duterte is ang nakaupo, yun nga daw, wala daw power, so kailangan daw makaupo si VP Leni Robredo. Alam mo yun na totoo yung naman ng affidavit? Oo, kasi kaya nga umabot ng 15 draft eh, kasi habang ginagawa ni Atty. Sabio, pinapalot niya doon. Tapos, babalik kami siya, hindi, babaguhin ko naman kasi meron silang pinapadagdag. So, hanggang nag-second draft, nag-third draft, nag-fourth draft, hanggang naging 15th draft. Kaya, umabot ng ilang draft yun. Ilang pages yun? 60 pages? 14 pages. Kasi, na-forward ko na po sa Brigada News Lieutenant Davao yung ano ng affidavit ko. Okay. Question ba? Nico, wait. Wala kay question? Wala na. Okay. Sige. Question? Anong dito siya mag-execute sa mistake? May bibigit siya ng gusto niya natin. Tapos dahil kita kami lang sa niya nakapalo kayo. Ibalikan ka sa kita. Ibalikan mo ito. Akong giguan, anytime. Kung na lawyer, mag-execute ko. Anytime. Okay. So, wala may clarification pa? Okay. Would like to, yes. Okay. Can you share to us now the affidavit? Sige pa. Yung mga photos, no? Walay mo harang sa mga paan. Zoom lang ninyo na. Muna siya, no? Ang katong mga gi-email sa kuha. Through sa Attorney Jude Sabio na, no? Yun yung Share sa page na ha. Para makakantanan. Kung namin mga photo, share sa page sa para makuha tanan. Wala na exclusive nito. Ano yung mga chismosa. Mga members,
pwede ka mag-open sa Madaranaan. Oh, picture ma'am. Ano final draft? 250? Pwede kami makakuha ng copy. Oo, nana sa Brigade Renis FM. Meron na sila. Meron na sila. Bumburadyo. Ma'am, pwede ba ba niyo po? Photo lang lang sa Sa kandali mo, ma'am. Nina. Wala. Kinilang sila, Father Alejo, si Attorney Jude Sabio. Wala na ka-setting sa panorama yan. Ay lang lang kayo. Napami daghan na kami po duha ni Father Alejo. Kami po ni Father Alejo. Nana ba ito sa nahatag na rin sa Pagana? Nahatag na. Ito na lang po. Tawag si Mike Pasco ba? O tapos? Pwede ba ito? Sa ganun, pagpapalakon sila. Dali lang ha. Kahit ana siya ba? Dali lang ha. Mami, anak ko may Surya ang handler. Handler ba? Surya ang handler. Sila ko ikaw manager. Buwang mo. Oh, okay na mo tanan? Ma'am, sino yung katabi mo, ma'am? Ito si Edgar, ito si Edgar Matabatos lawyer ko sana si Attorney Sabio, si Father Alejo. Ako to, tapos yung staff ni Trillanes na si Bon. Nadia si Jonel. Dili sila musugot nga magpa-picture. Ano na isugod sila pa-picture? Kuan lang to, sige mag-picture tayo. So kaya ang sabi sa akin talaga nung mga kasamahan ko na magpa-picture gid mo, paningkamot gid na makapa-picture gid mo. Very good. Wala tulita gid na. Ito isa kami duwan nito. Handler! Handler! Okay ka na?
Makataas pang collar, oh, mga bagets. Okay ka lang? Hindi ka mo. God bless us all. Storya mo? Father Alego. Mike Pasco daw. Request. Ha? Daton? Okay ra? Paana daw, pa. Hindi, paana, pa. Walang pahangat. Baba lang dito. Yan, yan. Paano na ito gumay mo? Naka-jacket ka, ma'am. Tumasabog mo sa panahon. Ma'am, napalong ma'am. Gusto ng aircon sa brigada, Kung anak din ang outfit sa mga whistleblowers. Sa bata ng inquirer. Oy. Wala kayo picture ato sa ka-inquirer, ma'am? Wala, wala. Ihatag pa daw sa backlog sa inquirer. Ay, nag-edit, tumigil mo. Ka-inquirer man siya. Dili mo? Wala ka na-request naman. So wala nakakatawa. Tama ko ba nasutulit siya eh? Marlon Ramos? Tama ko nasutulit siya eh. Tutulit niya. Priyato? Priyato. Okay, are you done? Okay na guys. Pahuwayo, kuhansa na to ha, relax ha. Sis, pero sino pangalan na? Sa kuwan sa Guillermo, tapos Guillermina. Guillermina? Oo. Iman? Arcelias. Arcelias. Okay, we would like to thank Ma'am Grace Arcelias. Thank you, ma'am. And like also to thank Sir June Bigamon of Brigada News FM. Thank you for